Maligayang pagdating sa ating malalimang talakayan. Para sa iyo na laging uhaw sa kaalaman, ikaw na laging naghahanap ng mas malinaw na pag-unawa sa mga komplikado at minsan ay sadyang nakakalitong issue ng ating lipunan, tamang-tama ang pagbisita mo rito. Oo, saktong-sakto. Ang misyon natin ngayon ay himayin ng isang tumpok ng mga pambihirang dokumento, mga mahahabang social media posts, at mga transcripts mula sa mga Zoom meetings. Mga Zoom meetings ng isang nangangalang Narciso o Lalo. Tama, mga materyales ito na kumalat noong Pebrero hanggang Marso ng taong 2026. At babala lang ha, medyo wild ang mga kwentong pag-uusapan natin ngayon. Talagang napakayamang material nito para pag-aralan eh. Lalo na kung gusto nating maintindihan kung paano gumagalaw ang impormasyon at yung paniniwala sa internet. Correct! Pero bago tayo sumisid ng tuluyan, kailangan nating maglatag ng isang napakalinaw na paalala para sa iyo na nakikinig kasama namin. Ang mga dokumento at transcript na susuriin natin ngayon ay naglalaman ng napakabigat, sensitibo at tahasang mga akusasyong politikal dito sa Pilipinas. Mabigat talaga. Oo, tumutukoy ito sa iba't ibang personalidad, parehong nasa administrasyon at nasa oposisyon. Gusto naming linawin na hindi kinakatigan, hindi ine-endorso at lalong hindi pinapatotohanan ng programa natin ang anumang panig o mga paratang na ito. Malinaw na malinaw dapat dyan. Kaya nandito tayo hindi para sabihing totoo ito o fake news ito, himayin natin ng patas yung mismong kwento. Yung mismong naratibo lang. Eksakto. Ang layunin natin ay tignan kung paano ba niya binuo yung naratibo niya. Bakit nagiging epektibo ang ganitong klasing mensahe sa mga tao. Titignan natin ang estruktura ng kwento hindi para humusga kung tama siya o mali, kundi para maintindihan ang galing o ang panganib ng ganitong klasing komunikasyon. Kaya okay, himayin natin ito. Simulan natin dun sa umpisa talaga. Oo, simulan natin sa pinakaunang bahagi ng mga materyales na sadyang nakakakuha ng atensyon, yung mga kakaibang panaginip at propesya ni Olalo. Diyan talaga nagsisimula ang pagbuo niya ng kanyang pundasyon. Napansin mo ba, sa halip na mag-umpisa sa isang ordinaryong manifesto o press release na madalas nating makita, O pampulitikang pahayag, ginamit niya ang forma ng isang banal na pangitain. Agad nitong iniiba ang usapan eh. Hindi na lang ito basta opinyon ng isang ordinaryong tao. Sa kwento niya, mensahe ito mula sa itaas. at napakadetalyado ha. Pakinggan mo itong unang eksena na ibinahagi niya noong Febrero 2026. Ikinuwento ni Ulalo na nananigib daw siya kung saan naglalakad siya sa isang hindi kilalang daan. Nakita niya ang isang napakagandang bahay. Isang mansyon kumbaga. Oo, tapos ang kakaiba rito, pumasok siya ng tuloy-tuloy, parang VIP. Hindi man lang siya sinitan ng mga gwardya. Pagpasok niya, may nakita siyang bahagyang nakabukas na pinto. Yung kwarto, Sinilip niya ito at doon nakita niya ang dalawang taong nakahiga, nakatalukbong ng kumot at galaw ng galaw. Balisang-balisa daw at hindi makatulog. nakakakilabot na imahe yun ah. Tapos, nakarinig siya ng boses na sinasabi niyang boses daw ng Diyos na nagsasabing ang mag-asawang ito ay ang mag-asawang Marcos at minumulto na raw sila ng kanilang pinaggagawa. Ang nakakabigahani rito ay kung paano niya ginamit ang makapangyarihang simbolismo para magparating ng isang matapang na mensaheng politikal na nakabalot sa relihiyosong pangitain. Mapapansin mo ang galing ng paggamit ng mga imahe, gumagamit siya ng isang napaka-intimate na setting, ang kwarto, ang pagtulog. Oras na pinaka-vulnerable tayo. Eksakto. Ang pagtulog ay ang oras na wala tayong kalaban-laban, di ba? Oo nga, tapos alam mo ba kung ano ang utos daw kay Ulalo ng boses na yon? Ang utos ay takutin sila. Takutin? Oo, kaya lumapit daw siya, yumuko sa tabi ng kama nila at paulit-ulit na sumigaw ng, eto ha, hala, may multi sa tabi ninyo? May multi. Namulto ang ibig sabihin baw. Lalo raw gumalaw ng gumalaw yung dalawa sa ilalim ng kumot bago siya nagising. Naisip mo ba yung eksena? Imagine, para sa'yo na nakikinig, inutusan ka ng Diyos ang bigat ng misyon mo, tapos ang naging solusyon mo ay gulatin sila,
na parang nananakot ng bata sa gabi. Nakakatawa mang isipin yung imahe na sumisigaw siya ng may multo, pero kapag sinuri natin yung mensahe, ang bigat pala nito. Sobra. Pinagsanib niya ang isang napaka-ordinaryo, halos komedyang eksena ng pananakot sa isang napakabigat na pag-angkin ng banal na komunikasyon. Isipin mo yung simbolismo ng kumot doon. Sa paglalarawan sa mag-asawa na balisa sa ilalim ng kumot, nagtatanim ang teksto ng ideya ng pagkakasala at kawalan ng kapayapaan. Hindi na siya proteksyon. Tama, hindi na nagbibigay ng init yung kumot. Nagiging simbolo ito ng pagtatago sa sariling konsyensya. Sinasabi ng naratibo na kahit gaano ka raw kapangyarihan sa labas, hahabulin ka ng mga ginawa mo sa gabi. Grabe yung metaphor na iyon. At hindi diyan natatapos ang mga pangitian. May ikalawang panaginip pa sa parehong petsa na mas parang pelikula sa dami ng aksyon at mabigat na imahe. Ano naman ang nangyari dito? Sa panaginip na ito, naglalakad daw siya kasama mismong si Jesus Christ. Nakita sila ng isang napakalaking puno ng bayabas na hitik sa hinog na bunga. Habang tinititigan niya ito, napansin niya na may isang lalaking nagtatago sa likod ng puno nakakubli sa mga dahon. Nagtatago ulit? Oo, at ayon sa salasay ni Olalo, nagsalita raw si Jesus at sinabing, "Si Marcos Jr. yan, ang presidenteng nasa likod ng flood control anomaly. Hinog na ang mga pinunla niya, pipitasin na lang niya." Dito natin ulit makikita ang paggamit ng klasikal na metapora. Pansinin natin yung puno ng bayabas. Alam mo ba, sa ibang bahagi ng mga paliwanag niya, inihaling tulad din niya ito sa isang malaking bus kung saan may nagtatago rin sa likuran. Yung may nagkukuble. Talaga? Oo, ang puno at ang bus ay sumisimbolo sa pag-iwas sa pananagutan. Ang naratibo ay, ang taong nasa likod nito, ang tunay na may kontrol pero nagtatago sa anino ng iba. Paano naman yung mga hinog na pinula? Ito ay tumutukoy sa ideya ng karma. Ang mga aksyong o desisyong ginawa sa nakaraan, lalo na yung patungkol sa mga anomalya sa flood control na binanggib niya, ay namumunga na ngayon. Ang pagpitas dito ay nangangahulugan ng pag-ani ng mga resulta ng umano'y katiwalian. Agrikultural na imahe na napakadaling maintindihan ng sinumang ordinaryong Pilipino. At biglang naging napakagulo ha, mula sa tahimik na puno ng bayabas, biglang naging violente ang eksena sa panaginip. Paanong bayolente? May nakita raw silang isa pang malaking puno na pinaliligiran ng maraming lalaking nagsisindi ng apoy. Tapos, biglang may lumitaw na bilog na apoy mula doon sa puno ng bayabas na sinundan ng malakas na putok ng baril. Nagsitakbuhan ng mga tao. Action movie talaga. Sumigaw si Olalo na magtago sila dahil papatayin daw sila. Tapos, bigla na lang nasa harapan niya si Presidente Marcos at binaril siya. Sumigaw si Olalo ng, "Hindi ako kasama sa kanila." Bago siya magising, idiniklara daw ni Jesus na pagdudusahan ng mga taong ito ang kanilang kademonyuhan at mananagot sila sa batas ng lupa at sa kabilang buhay. Sinamahan pa ito ni Olalo sa kanyang mensahe ng babala sa mga whistleblower na mag-ingat dahil may planong papatayin daw sila. Mapapansin mo sa bahaging iyan ang mabilis na paglipat mula sa simpleng metapora patungo sa direktang pagtatanim ng takot. Ang bilog na apoy at ang putok ng baril, ano ang ginagawa nito sa utak ng nagbabasa? Nagbibigay ng panik. Nagpapawiwatig ito ng matinding kaguluhan. Ipinaparamdam niya na mapanganib ang kasalukuyang sitwasyon. Pero ang pinakamahalaga rito sa naratibo ay ang pagtatagda ng dalawang klase ng hustisya, ang batas sa lupa at ang batas sa kabilang buhay. Kapag ginawa mo yan sa isang argumento, itinaas mo na ang level ng usapan. Hindi na lang ito simpleng issue ng politika. Kosmikong labanan na ito ng mabuti at masama. At yung bala niya sa mga whistleblower. Epektibong taktika yan. Nagbibigay ito ng bigat at pagkaapurado sa kanyang mga sinasabi na para bang buhay at kamatayan na ang nakasalalay kung hindi ka makikinig sa kanya. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi kung akala mo hanggang panaginip at metapora lang si Olalo, nagkakamali ka. Dito na niya ibinaba ang usapan sa realidad. Naglapag na siya ng mga pamilyar na pangalan sa mga Zoom meetings niya na kasama rin sa mga documents. Mula sa ere, ibinaba niya sa lupa ang kwento.
Hindi lang nang ito basta puno ng bayabas o multo sa ilalim ng kumot. Direkta na siyang nagbabato ng mga mabigat na paratang sa mga totoong tao. Iisa-isahin natin ang mga binanggit sa dokumento at makikita mo kung gaano ka-espesifiko. Una, inakusahan niya ang mga pangalang Lacson at Soto na umano'y pilit na pinagtatakpan ang mga isyu ng korupsyon para protektahan si Marcos. Mga senador na binanggit niya. Oo. Ayon sa kanyang mga pahayag sa Zoom, kahit anong gawing pagtatakip o pagpapaikot ng mga ito sa mga pagdinig, halatang halata raw sa mga investigasyon kung sino talaga ang nasa likod ng katiwalian sa Pilipinas. Makikita natin dyan ang labis na pagkadismaya ng kanyang naratibo sa proseso ng investigasyon ng gobyerno. Para sa mga nakikinig na matagal nang nawalan ng tiwala sa sistema, napaka-apiling ng ganitong mensahe. Ipinipinta ng may akda ang isang larawan kung saan ang mga namumuno ay bahagi ng isang malaking sabwatan. Ang mga pangalang Lacson at Soto ay hindi inilalarawan bilang mga naghahanap ng katotohanan, kundi bilang bahagi ng sindikato ng gobyerno. At hindi lang mga mambabatas ang pinangalanan ha, pumasok din ang issue ng mga umanong idiniliver na pera. Dito lumabas ang mga pangalang Saldico at Gutya, pati na rin daw ang mga hindi pinangalanang contractor. Sa context ng kwento niya, sila raw ang mga middleman o operator para sa mga politiko. Pero ito ang pinakakapansin-pansin na detalyeng ibinigay niya, yung tungkol sa 18 Marines. 18 talaga? Yes, 18 na Marines. Ayon sa salaysay, ang mga Marines na ito ay umano'y nagtrabaho para kay Saldico at sila mismong mga sundalo ang nagde-deliver ng mga maleta ng pera. Kahit pilit daw itanggi ng mga nakatanggap, naroon ang ebidensya mula mismo sa mga taong nagdala. Kapag nilagyan mo ng eksaktong numero tulad ng 18 Marines, iisipin na makikinig baka totoo ito. Bakit niya malalaman na 18 kung gawa-gawa lang? Tumpak. Sa sikolohiya ng pagbuo ng conspiracy theories, napakahalaga ng mga micro-details na iyan. Kapag nagsimula kang magbanggit ng mga eksaktong numero tulad ng 18 Marines, niloloko mo ang utak ng nagbabasa. Nagiging ilusyon ng ebidensya iyan. Ilusyon ng ebidensya? Oo, sinasamahan mo ang isang napakalaki at malabong hinala ng napakatiyak na detalye upang ma-bypass mo yung pagiging mapanuri ng tao. Iniisip ng tao, hindi naman niya maiimbento yung ganyang kaliit na detalye, kaya siguro totoo yung buong kwento. Naranasan mo na ba yung makabasa ng post sa Facebook na parang galing sa isang insider? Ganitong-ganito yung ginagawa ni Olalo dito. At hindi lang doon natatapos ang sabwatan. Ayon sa teksto, umaabot daw ito hanggang sa COMELEC at sa mismong hudikatura natin. Binanggit sa mga transcripts ang pangalan ni George Garcia ng COMELEC. At napakinggan mo itong akusasyon. Ano yun? May mga foreign bank accounts daw si Garcia na palihim na tinetest. Ayon kay Ulalo, para makasigurado daw kung bukas ang account bago lagyan ng malaking pera, idedeposituhan daw muna ito ng 100 piso. 100 piso sa foreign account? Oo, kapag pumasok at napatunayang active ang account, saka ito biglang isasara pagkatapos mabisto ng iba. Sino ba naman ang mag-iisip na mag-test deposit ng 100 piso sa isang foreign account, di ba? Sobrang specific. Micro-detail na naman. Tapos, dagdag pa dyan, idinawit din ang pangalang Remulla na kaugnay daw ng DOJ na sa tingin natin ay tumutukoy sa DOJ. Ang pilit na inaangkin ng buong teksto ay hawak na ng isang grupo ang lahat ng ahensya at ang sinumang magsabi ng katotohanan, sila pa raw ang sinasampahan ng kaso at ipinapakulong. Nagbabala pa siya laban sa paggamit ng Smartmatic at nanawagan na ibalik na lang sa manong bilangan ng eleksyon. Pansinin mo kung paano niya pinagsasama-sama rito ang lahat ng posibleng kinatatakutan ng publiko. Ang takot sa dayaan sa eleksyon, ang kawalan ng tiwala sa hustisya, at ang pangamba na walang makakatalo sa isang gobyernong kontrolado ang lahat. Ang pagbanggit sa 100 pisong test deposit ay isa na namang halimbawa ng detalyeng ginagamit para magmukhang insider information. Ang mensahe na idinidikdik niya ay wala na kayong malalapitan sa gobyerno, kaya sa akin at sa Diyos na lang kayong maniwala.
Pero teka, sa kabila ng lahat ng matinding akusasyong iyan sa halos buong gobyerno, kung saan sinabi pa nga niyang swerte na kung may matirang 2 o 3 matinong politiko, may isang pangalan siyang ibinukod at todo puri siya rito. Sino ito? Ayon sa dokumento, walang ibang nakitaan ng gawa ng kabutihan si Olalo kundi ang pangalang Sara. Sinasabi sa teksto na dahil daw sa pagiging makatao at makadiyos ng pamamalakad nito sa Davao, siya lang daw ang karapat-dapat muno. Muli, para sa iyo na nakikinig, ipinapaalala lang namin na ang mga ito ay purong salaysay lamang mula sa mga source at inilalahad lamang natin para makita ang hugis ng kanyang kwento. Pero ang linaw na pagkakaiwalay niya, no? Oo. At yan pumapasok ang tinatawag nating black and white framing. Ginagawa niya itong parang lokal na teleserye. May malinaw na bida na inilalarawan niyang puno ng kabutihan at may malinaw na mga kontrabida na sagad daw sa buto ang kasamaan, mga demonyong hindi makatulog sa ilalim ng kumot. Wala nang in-between. Wala. Ang ganitong klaseng paghati-hati ay napakabisa sa pagkuha ng emosyon ng mga tao. Dahil tinatanggal nito yung mga gray areas, tinatanggal niya yung katotohanan na ang politika ay masalimuot. Ginagawa nitong isang napakasimpleng labanan sa pagitan ng buong banal at ng buong tiwali. Mas madaling paniwalaan ng emosyon ang kwentong may malinaw na bida at kontrabida. Kaya, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano ba niya napag-uugnay ng ganito katindi ang galit sa politika at ang kanyang paniniwala sa Diyos para kumbinsihin ang mga tao na sumunod sa kanya? Dito napapasok ang pinakaubod ng pilosopiya ni Olalo na paulit-ulit niyang inididiin sa kanyang mga Zoom meetings. Sabi niya, ang tunay na demonyo ay tao. Gusto ko itong i-highlight para sa mga nakikinig. Hindi siya naniniwala sa mga demonyong may sungay at buntot. Ang impyerno para sa kanya ay nandito na. At ang mga demonyo ay ang mga politikong korapto. Dahil dito, itinuturing niyang ang Pilipinas ay binansagan na mismo ng Diyos bilang isang makasalanang bansa at literal na pugad ng mga demonyo. Pugad ng mga demonyo, grabe ang bigat ng paglalarawang yun. At ayon sa kanya, hindi ito basta-basta maaayos ng batas ng tao. Kaya naman naglatag siya sa kanyang teksto ng 3 kondisyon na hinihingi umano ng Diyos sa mga tao para maligtas. Ano yung 3 kondisyon? Kung gusto mong matakasan ng sumpa, kailangan mo ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. At idinagdag pa niya na ang lahat ay dapat laging handa. Tapos may bunuklat pa siyang kwento mula sa isang dokumento noong 2013. May direktiba umano sa kanya mula sa itaas na nagsasabing maswerte ang mga taong naniniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan. Ibig sabihin, swerte ka kung naniniwala kay Olalo. Paano kung hindi? Paano yung hindi naniniwala sa kanya? Ang sabi niya, ipapaubayan na lang daw niya sa Diyos dahil maraming darating, parang cult-like na yung tunog niya rito, hindi ba? Yan talaga ang theological na pundasyon ng kanyang pananakot. Hindi lamang siya naguulat ng mga katiwalian, idinideklara niya ang kanyang sarili bilang isang natatanging propeta ng Diyos. Yung 3 kondisyong iyon, pagbabago, pagsisisi at paniniwala. Hindi lang ito para sa kaligtasang espiritual. Ginagawa niya itong kondisyon para sa kaligtasan mula sa mga nakaambang parusa sa Pilipinas. Ang mensahe ay, kung hindi ka naniniwala sa kanya, otomatiko kang bahagi ng makasalanang bansa na parurusahan. Isa itong napakabigat na psychological trap. At kapag sinabing parusa, hindi lang ito sa kabilang buhay ha, may inilatag din siyang napaka-apokaliptikong banta doon mismo sa kanyang Zoom meeting. Nabanggit niya ang matinding panganib na maaring atakihin at bombahin ang Pilipinas anumang oras. Sabi niya mismo sa transcript, isang kutok lang yan, pagtirahin yan. Nakakatakot na isipin iyan. Ang dahilan daw, dahil sa presensya ng mga US base o mga kampo militar ng Amerika rito sa bansa. At alam mo ba kung anong pinakamatinding niyang sinabi tungkol sa posibleng pag-ataking ito? Pinagbantaan niya ang mga politiko na kahit anong gawin nilang pagtakas, kahit tumakbo pa sila ng mabilis papunta sa mga private jet or helicopter nila, hindi raw nila mabibit-bit at madadala ang mga maleta ng pera nila kung sakaling bombahin na ang Pilipinas. Isang napakatalim at napaka-visual na mensahe yan. Tingnan mo kung gaano siya kagaling maghabil ng iba't ibang issue.
gumagamit siya ng totoong geopolitical na tensyon, yung lehitimong usapin at takot tungkol sa mga base militar ng Amerika, at inilalagay niya ito sa ilalim ng konteksto ng banal na parusa. Sobrang visual nga nung maleta ng pera na naiiwan. Oo, ang imahe ng isang tiwaling politiko na tumatakbo palayo, natataranta habang pilit bitbitin ang mabigat na maleta ng pera habang may umuulan na bomba. Isa itong epektibong panunuya sa pagiging materialista at kasakiman ng tao. Ang kanyang mensahe ay malinaw at nakaka-relate sa galit ng masa. Ang paraiso na hinahanap ng mga korapto dito sa lupa ay ang yaman nila. Pero kapag dumating na ang pagkawasak, wala silang madadala sa kabilang buhay. At doon nyo mararanasan ang totoong impyerno na hindi kayang bilhin ng maleta ng pera. Talagang nagiiwan iyan ng matinding impresyon, lalo na sa mga taong pakiramdam nila ay wala silang boses sa lipunan. Kaya para ibalangkas at buin ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon, nakita natin kung paano ginamit ng orihinal na may akda ang isang napakamakapangyarihang kombinasyon upang makabuo ng sarili niyang mundo. Isang napakakomplikadong naratibo. Pinagsama-sama niya ang mga pambihirang pananginip tungkol sa mag-asawang natatakot sa multo at mga politikong nagtatago sa puno ng bayabas. Inalo niya ito sa matinding relihiyosong pananakot tungkol sa karma, impyerno at banal na hatol. At pagkatapos, para magmukhang totoo, tinimplahan niya ito ng mga napaka-espesipikong pangalon sa politika at maliliit na detalye tulad ng 18 Marines at 100 pisong test deposit. Nakabuo siya ng isang naratibo na hindi lang basta umaatake sa reputasyon sa politika, kundi sa mismong kaluluwa ng kanyang mga inaakusahan. Isang pag-ataking mahirap sagutin. At para sa iyong na nakikinig kasama namin ngayon, bakit ba mahalaga na pag-usapan at maunawaan natin ang mga ganitong klase ng materyales na umiikot sa internet? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ng napakalinaw kung paano na nag-iiba ang hugis, anyo at kulay ng pampulitikang diskurso natin sa makabagong panahon. Yung mga alternatibong plataforma tulad ng mga pribadong Zoom meetings at mga mahahabang post sa Facebook ay hindi na lang basta ginagamit para sa pag-update ng ating mga personal na buhay. Ginagamit na rin ang mga ito bilang mga makabagong pulpito upang palaganapin ang mga ideyang walang habas na naghahalo ng malalim na pananampalataya, matinding galit sa sistema at mga partisano o politikal na agenda. At kapag pinagsama-sama mo ang pananampalataya at galit, ang ganitong mga kwento ay direktang nakakaapekto at kumokontrol sa kung paano nag-iisip, natatakot at sa huli ay kung paano bumuboto ang masa. Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan na gusto kong iwanan sa iyo na nakikinig para pag-isipan mo habang nagkakape o nasa biyahe ka. Kapag ang mga ordinaryong isyong pampolitika at ang mga seryosong paratang ang krimen, tulad ng korupsyon, ay hindi na inihaharap bilang mga formal na legal na kaso na kailangang patunayan ng ebidensya sa isang patas na korte, kundi itinuturing at ipinapangaral na bilang direktang salita at propesiya mismo mula sa Diyos. Ano ang mangyayari sa ating lipunan? Paano pa tayo magkakaroon ng malusog, nakabatay sa totoong datos at obyektibong debate kung ang sinumang sasalungat sa iyong pananaw sa politika ay ituturing na hindi lang basta kalaban sa eleksyon, kundi tahasan ng tinatawag na kalaban ng kalangitan? Napakalalim at napakabigat na tanong yan para pagnilayan nating lahat. Mahirap nga namang kalabanin ng isang tao ang paniniwala ay siya ang boses ng langit. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa isa na namang malalimang pagsisiyasat dito. Sana ay may nabaon kang bagong pananaw kung paano natin unawain ang mga nababasa natin online. Hanggang sa muli nating pagsisiyasat, manatiling mapanuri sa bawat detalye, manatiling uhaw sa kaalaman at patuloy na magtanong. Mag-iingat ang lahat. Maraming salamat sa matiyagang pakikinig. Hanggang sa susunod na talakayan.